morning po. So ngayon pupunta kami, mamaya pupunta pala kami ng pedya. Kahapon nagpunta ako ng hospital dito lang sa amin sa public. Kasi wala ng pedya ng ganung oras. Meron kasing ubo at sipon si Sabling. Hindi siya usual na ubo at sipon lang. Last week, nagkaganyan na rin siya. Nagamot ko naman, nilagnat pa siya noon. Nagamot ko naman and hindi ko siya napa-check up noon kasi gumaling naman siya. After a week, bumalik na naman and parang ang pagbabalik niya is mas malakas. It's done last week. Yung ubo niya hindi po tumitigil and ano siya, yung interval talaga, yung hika, alam mo yung ganun. Tapos nagbubump pa yung hinga niya. Kaya medyo scary. Medyo scary. So, ayan siya, oh. So, ito yung ano niya, oh. Namumula na yung dito niya. Kakaano sa, sipon. Basta, hinihika siya talaga. Hinihika siya, kumbaga. Kagabi nga, pinausukan namin siya para makatulog siya. Buti meron kaming natitira ditong, salbutamol. Ngayon, talaga, kailangan namin talaga siya ipa-check up. Nakaschedule siya. Kahapon, pinaschedule ko na siya kahapon. Pina-appoint ko na pa-check up nga siya ngayon. Kasi hindi talaga kaya and kailangan niya talaga ng Kahapon nga, nagpa-check up kami. Pero, hindi ko din lang sinunod yung kanyang mga gamutan kasi hindi yun yung usual na ginagamot sa kanya nung pedya niya. Baga nagpunta lang kasi ako dun sa stethoscope siya, kung ano status ng kanyang baga, ganun lang talaga. Pero may mga gamot silang binigay. Mamaya i-compare ko kung ano yung reseta sa akin ng pedyan, kung anong reseta sa akin ng doktor doon sa public hospital. For now, papakainin ko muna si Savely. Mag-prepare muna kami kasi aalis nga kami, pupunta kami ng pedya niya. Galing lang po namin ng pedya. And ito lang po yung binigay sa kanya ng pedya. Levocetirizine. Meron siyang cetirizine unang binigay sa akin, which is ito. Yung noon pa to ha, yung kauna-unang check up. Tigil ko daw to. Palitan niya ng cetirizine pa rin siya, pero ibang lang siya. Ibang name. Levocetirizine siya. Ito kasi antihistamine and nasal decongestant. Ayan, parang katumbas nito is si Diazodrin. Then, ganun ulit, si salbutamol ulit. Ayan, ituloy ko lang daw po si salbutamol. And saan ba to? Si Montelukast. Kasi nga sabi ko, hirap siyang makatulog dahil sa ubo. Yun, binigyan po ako ng Montelukast. Lang to, once lang to sa isang araw before bedtime para hindi ma-disturbo yung pagtulog niya. Yun. 2 weeks to kasi once a day. Then, sabi ko nga sa inyo, diba, nakahapon, nagpa-check up din ako dito sa hospital, sa public hospital. Of course, dahil public, libre siya. Hindi ko po kasi binili yung mga nireseta ng doktor po doon kasi hindi nga po siya familiar sa akin. Po yung nireseta niya, yan yung mga nireseta niya. So, ang nireseta po ng doktor doon sa public hospital na pinag-check upan is si Ambroxol, si Loratadine. Basta ganun. Parang siya, pang sipon din po siya. Then, amoxicillin daw. Need niya daw po mag-antibiotic dahil nga daw po sa ubo niya. Sabi ko, bakit po kailangan mag-antibiotic? Sinabi ko dun sa doktor, sabi yan daw, may plema nga daw yung baga niya. Pero hindi naman daw malala. May plema daw konti. Ako kasi sa pedya talaga ako nakarely. So, nagpa-check up ulit ako kasi kagabi talaga ang lala ng inubo nito. Inubo ng anak ko ang lala. Kaya sabi ko, kailangan ko siyang kailangan ko siya ipunta sa pedya niya kasi siya yung nakakaalam ng record ng history ng anak ko. Pedya yon. Concentrated talaga sila, diba, sa sickness ng bata. So, hindi ko naman sinajudge yung yung pinag-check upan ko sa public hospital na doctor doon. Pero ang layo lang din kasi ng reseta nilang dalawa. Ang reseta nung sa akin sa public hospital is Ambroxol, Loratadine, then Coamoxiclav, antibiotic po agad. So, dito po sa pedya ni Savely, ang nireseta lang po sa kanya is Levocetirizine, Montelukast, tsaka salbutamol. Hindi po kasama ang antibiotic. Kasi 2 days pa lang po naman inuubo to. Then ito po,
sabi ng pedya niya is clear naman yung baga nung bata. Wala namang kahit anong problema. So sabi kasi dun sa public hospital na pinag-check-upan ko, meron din siyang naririnig. Again, hindi po ako against doon sa doctor ng public hospital na yun ha. Pero kasi kung ako sa inyo, kung ako nanay ha, so pipiliin po talaga natin dapat kung sino talaga yung kampante tayo na maging doktor ng anak natin, which is siyempre the pediatrician, kasi sila talaga is tutok sa pag-aaral, di ba, sa mga sickness ng mga bata. And sabi ko nga, kaya lang naman ako napa-check up doon kasi kahapon hindi nga tumitigil yung ubo niya, tanghali na yon. And wala na pong schedule ng pedya noon. Gusto ko lang siya ma-stethoscope para alam ko kung anong level ba ng bilis ng paghinga niya, ganun. Kasi hindi ko naman alam yung ganun. Yun lang yung purpose ko talaga. Kaya ko siya pina-check up sa public hospital na doctor. But ang sinunod ko pa rin po is pedya ni Safely kasi siya naman ang nakakaalam and alam niya ang history ng anak ko. May record siya sa history ng anak ko. And kampante talaga ako pag siya. Siyempre, of course, 3 months old pa lang si Safely, siya na yung pedya. And buti na lang talaga hindi rin ako nagre-rely doon sa nireseta ng doktor sa akin sa public hospital. Nag-rely pa rin ako talaga doon sa nireseta ng pedya ni Safely kasi doon talaga ako kampante. Yun ang lang talaga ng diferensya, diba? Imagine kung sinunod ko yung nireseta sa akin kahapon sa public hospital ng doctor is naglagay pa siya dito ng antibiotic, which is hindi naman pala talaga kailangan. So what if pala sinunod ko to? Yan sabi ng pedya ni Safely kanina is wala naman pala siyang plema. Clear naman siya, naman pala siyang plema sa baga. So may mga gamot lang siya na medyo mild lang naman na hindi kailangan pala ng antibiotic kasi hindi man siya nilalagnat eh. Then 2 days pa lang yung ubo niya. So yun, doubt na kasi talaga ako kahapon bakit kailangan mag-antibiotic. Agad hindi naman nilalagnat. So I hope gumaling na rin talaga tong anak ko kasi ano na to eh, pangalawang linggo niya na to ng ubo. Bale, gumaling na siya last week. After 3 days kasi nagkaroon siya ulit. So I hope maklear na siya kasi okay naman daw yung baga niya. Parang kailangan lang talaga i-endure and tapusin yung gamutan niya. Ang sundin yung gamutan, of course. And kailangan pala siyang i-flu vaccine kasi hindi pa po siya na flu vaccine eh. So ipapa-flu vaccine namin siya kapag gumaling na siya. And let's say kung may mabago sa immunity niya kasi malaga rin naman talaga sa bata na mabakunahan ng flu para kahit pa paano hindi siya ganun kalala yung tama ng bata sa sakit. Kailangan po, sinishare ko lang po itong araw na to sa aming journey dito sa pagpapacheck up kay Safely and I hope gumaling na rin siya. Bye!